Comparison and contrast review ng Leatherman Wave second generation versus itong Swiss Tech na clone itong Leatherman Wave. Ayan. First of all, side by side comparison, pakita ko sa inyo. Okay. Ayan. Tingnan nyo maigi. Parehong maganda ang yari. Parehong may kalidad. Itong Swiss Tech, okay na rin, no? Lalaban yung quality niya, no? Yung pagkaagawa dito sa pagkaagawa nitong Leatherman Wave. Although, lamang pa rin ito ng isa o dalawang paligo, itong Leatherman Wave na to. Kasi talaga namang itong original, eh. So, clone lang ito. So, gumagawa lang tayo ng comparison and contrast review. So, first of all, tingnan natin yung haba. Tingnan natin. So, makikita nyo, no? Almost the same yung haba niya. Ayan, no? Halos walang pinagkaiba. Pagdating naman sa lapad o kapal niya, kita natin na mas manipis by a few millimeters itong second generation Leatherman Wave kumpara dito sa clone niya na Swiss Tech. Okay? Now, let's look at the weight. Tingnan natin, ha? So, I have a kitchen scale here. I'll just turn it on. First, we measure the weight of itong clone, itong generic or not generic but a clone ng Leatherman Wave, itong Swiss Tech. And the weighing scale says that the weight is 279 grams. Ito namang original na Leatherman, itong second generation Leatherman Wave, weighs only 241 grams. So, ano ba ang masasabi natin doon? Well, tingin ko, mas lamang ang Leatherman Wave second generation original, ano? Kasi, mas magaang dalhin sa bulsa. So, mas prefer mong gamitin to versus ito. Kung weight, kung yun lang ang basehan natin, no? Kung weight factor. So, yun. And tingnan natin yung mga tools na meron siya. Side by side, compare natin. Unahin na natin yung knife. Saan ba yung knife nito? Ito. Yan. Ito yung second generation Leatherman Wave, the original. No? Ito, kita nyo. Tapos, silipin natin itong nandito sa clone niya. Ayan. Nakita nyo yung difference. O, ayan. Halos the same, halos walang pinagkaiba ang forma niya. Although itong sa clone, itong sa Swiss Tech na to, meron siyang notches para hindi dumula sa kamay, madali mo siyang ma-ide-deploy. Yung korte ng knife niya may konting kaibahan, kaunti lang ang kaibahan, no? At yung haba ng knife is almost the same. Ayan, no? So, parehong naglalak, may locking mechanism. And then, tingnan natin yung next tool, which is ito, no? Yung lagari nitong Leatherman Wave. Compare natin dito sa lagari nitong Swiss Tech. Okay, ayan. So, ito yung Leatherman Wave. Ito yung sa Swiss Tech. Okay. Yan. Pagdating sa haba. Teka. Mas mahaba lang ng kaunting. Hindi pala, no? Halos pareho rin, eh. So, halos walang difference. Ang nakita ko lang dito, no? Pagdating doon sa talim niya, mas malalaki yung ngipin nitong clone, nitong Swiss Tech, kumpara dito sa second generation na Leatherman Wave. At yung kapal ng metal na ginamit, pareho, ayun, no?
Pareho lang yung gauge eh. So, punta tayo sa next tool na may offer nitong mga to. So, ito, yung serrated knife niya. Ito yung serrated knife ng original Leatherman Wave. Ito naman ang serrated knife nitong Swiss tool. Teka, hinahanap natin ha. Oh, ito. Yan. Tingnan nyo mabuti. Oh. Almost the same. Almost the same. Okay. So, kopyang-kopya, no? Next would be ang ba yung tool na hindi natin nakita dito. Okay, itong nakita na natin to. Okay, itong file. So, ito yung sa Leatherman Wave na file. Ito naman yung sa Swiss tool. Ito. So, ayan. Almost the same din, no? Almost the same. Criss-cross pattern na metal file. At pag binaliktad mo yung likod niya, itong sa Leatherman ay meron siyang diamond encrusted file. Ganon din naman itong clone na Swiss tool. Pareho silang meron diamond encrusted file. Although, kita naman, no, dun sa video, no, mas pino yung ginamit ng Leatherman Wave na diamond crust kumpara dito sa Swiss Tech. Hindi ko naman pwedeng sabihin na advantage o disadvantage yun. Depende rin kasi sa ipa-file mo eh. So, all in all, para sa akin, pantay lang, pareho lang. Okay lang, no? At ganun din, no? Yung isang side ng file, pareho sila na meron siyang no, notches na pwede mo rin gamitin pang file yung gilid. Sa taas, wala na, oh. Ganon din yung sa Leatherman Wave na original. Okay. So, yun yung outside tools na meron itong dalawang tools na ito. Tingnan natin yung kanilang pliers. Open ko pareho. Okay, ayan. So, halos magkasing laki. Yung korte halos pareho. Ang kaibahan lang dahil mas bago itong clone, no? Itong Swiss Tech clone ng Leatherman, nilagyan nila ito ng replaceable cutter. Ayun, no? May tornilyo pwede mong palitan pagka kailangan mong palitan dahil mapurol na or nabungi. So, ito wala. Ang meron, I think, is yung third generation ng Leatherman Wave. Ito is second generation, kaya wala. Pareho silang walang spring. Walang spring mechanism, hindi sila spring loaded. Yan. Pareho. Yung mga tools na meron naman dito sa loob, ano, tingnan natin. Teka. Simulan natin dito, no. So itong Swiss Tech, meron siyang screwdriver. At yung screwdriver niya, pag nabaliktad, ano, ito, no, this one is Phillips head. Pag binaliktad mo, okay, meron naman siyang flathead screwdriver bit. Tapos, ano siya, no, meron siyang ball detent or ball lock. Yun yung pinaka-locking mechanism niya. So, I think makakabili ka ng iba-ibang bits na ganito, iba-ibang sizes na magagamit mo dito. Pagdating naman dito sa original na Leatherman Wave, wait, nahanap ko yung ano, ito. Ito yung kanyang screwdriver bit. So, proprietary siya, iba yung korte niya, no? Sapad no? Malapad siya, oh. Ayan, no? Pag binaliktad mo, magiging ano siya, magiging flathead. Iba din yung locking mechanism niya. Hindi siya ball detent. So, para makita nyo mabuti, no? Pag compare natin. So, ito yung sa Leatherman, which is
proprietary. Ito yung sa Swiss tool na I think generic. So para sa akin lamang dito ang Swiss tool clone, no, yung clone ng Leatherman Wave. Kasi mas madali makakuha nito kaysa dito. At saka definitely mas mura to kumpara dito dahil ito nga ay proprietary. So babalik ko lang. Ito, no, pagdating dito sa clone, itong Swiss tool, wala na isa sa isang side. Ito lang ang meron yung screwdriver lang. Dito sa original Leatherman Wave, ang katabi nito, ito may isa pang tool. Ang katabi niya ay itong, wait katabi niya itong, teka baka mahiwa ako sandali. Yan. Can opener. Yan. Naglalak nga rin pala lahat yan, ano? Ayan, no? Pagka pinuli deploy ko, fully extended, may locking mechanism. Yan. Ganon din dito, may locking mechanism din. Sa kabilang side, okay, dito muna tayo sa generic. Meron siyang, ito yung gunting niya, no? Ito yung scissors. Ito yung sa generic, ito yung sa Swiss tool. Yan ang scissors niya. Itong sa Leatherman Wave, second generation, ito naman yung kanyang scissors. So, i-compare natin. Mas malaki ng kaunting-kaunti lang yung yung sa generic. Hindi in terms dun sa blade, kasi yung blade niya halos pareho kundi yung leverage, mas mahaba ng konti itong sa clone. Doon magkakaiba. Yun. So, iano ko lang, isasara ko lang. Magbukas tayo ng another tool. So, katabi ng scissors na yon, dito sa original Leatherman, wait medyo mahirap kasing dukutin wait lang. Itong original Leatherman Wave, itong second generation, meron siyang micro screwdriver. So, yung isang side niya is flathead. Tapos, sa kabilang side, pag binaliktad mo siya, ganyan, yan, meron ka nung Phillips. So, pwede mong gamitin to sa mga maliliit na tornilyo, kagaya ng tornilyo ng eyeglasses, tornilyo ng mga electronic parts. Yun. Dito, sa clone, tingnan natin kung meron wait. Meron siya. Ito pero iisa lang. Ang meron lang siya, maliit na flathead screwdriver. Wala siyang Phillips, hindi kagaya nito, no? Hindi kagaya nung sa original. So, lamang yung original. Kasi, siya, replaceable siya. At the same time, dalawa. Pwedeng Phillips, pag binaliktad mo, flathead. Ito, isa lang So, lamang ito. Lamang ang original. Ano pa ang meron dito? So, sara natin. Tingnan natin yung next tool. Dito sa clone, doon din sa side na yon, ayan, meron siyang can opener. Tapos ito, kasama dun sa can opener niya, meron siyang wire stripper. Which, dito naman, sa original, kasama kasi nung original, yung sa original, ito, no? Yung can opener na to, kasama niya, o katabi niya, itong screwdriver na to Which, dito sa clone, yun lang ang tool sa kabilang side yun lang nakahiwalay siya dito sa original magkasama yung can opener at saka yung screwdriver. Dito sa clone nakahiwalay yung screwdriver na to at nakahiwalay din yung kanyang can opener. So i-compare natin yung can opener, halos pareho lang at pareho rin silang merong built-in wire stripper. Ayun, magkaiba lang yung korte ito. Letter V talaga yung korte ng wire stripper nito
itong original. Itong sa generic or sa clone, sorry, hindi generic, no? Swiss tool nga pala ang brand dito. Dito sa clone, curve siya yung kanyang wire stripper. So, what else? Tingnan natin, ha. Ano pa ba ang baka may nakalimutan tayo? Explore natin mabuti. I think na napakita ko sa inyo yung mga lahat ng tools. And aside from that, ano pa ba ang meron? Ito, oh. Dito sa original na Leatherman Wave, itong second generation. Ayan, meron siyang nakaukit na ruler in inches and millimeters. Sa kabila, ganun din. Ayan. Dito naman sa clone natin, meron din siya, pero hindi siya nakaukit. No? Parang nakaano siya parang nakapinta. So, lamang itong original natin dahil ito talagang hindi mabubura to. So, ano pa yung nakita kong difference? Ito isang difference. May kasamang pocket clip itong clone, itong Swiss Tech. Ito wala. So, depende sa budget mo, no, pwede kang bumili ng original na Leatherman Wave. Kung medyo kapos ang budget, di bili ka ng generic. Kasi ang price difference silang dalawa ay very significant. This Swiss tool clone ng Leatherman Wave ay actually 4 to 5 times cheaper kumpara dito sa original na Leatherman Wave. At bakit ko siya pinag-compare? Pinag-compare ko silang dalawa kasi maraming tools na lumalabas ngayon na ang pinaggayahan o pinagkopyahan ay ang Leatherman Wave. So, maraming clone ang Leatherman Wave. At napansin ko na isa sa pinakamagandang clone ng Leatherman Wave ay itong Swiss Tech. So, that's it for my comparison and contrast. So, again, thank you for watching.